So, yun. Kung napakinggan niyo yung previous episode, tapos ito ulit yung suot namin. Nagbabawi Wala lang eh. po. Nagbabank lang kami ng episodes eh. Oo, parang hindi matulad nung Valentine's na parang sa sobrang busy nung week na yun, parang wala pa lang kami na-record. So, Yeah. actually meron. Nag-ano lang yung Oo, file. Nag-crop. trinay din namin. Meron, may nakabank kaming isa. Perfect for that date. Then, nag-fail nung pagtingin ko dun sa pinagre-record namin. So, ang dami pa talagang like, hindi pa super polished yung pinaggagawa namin. The fact na pang ilang episode na to. Yeah. Kasi, ganun kaming dalawa lang. Tapos, ako lang mag-isa nag-explore na itong mga parang recording and Wala akong editing. Daldal lang. Pili lang ng title. Tapos, wala naman palang kwento. Oh, meron puro kwento, walang kwenta. So yeah, ayun, nag-ipon lang kami, nagbabang kami para hindi tayo mawalan ng upload. Yeah. So, what's the topic? Di yung topic nung hindi na, yung nag-fail. Actually, ang ganda rin ng usapan namin Ang ganda ng usapan na yan. Pero feeling ko naman, lalabas pa rin siya naturally kasi nakalimutan ko na actually yung mga pinagsasabi natin. Ako din. Ang topic doon is, like, ano lang yun eh. Ano nakakatawa kasi kung bakit namin, naisip yun. Parang on the way kami dun may pupuntahan kami, then, bigla ko lang naisip, like, what keeps you motivated? Tapos, pagsasalita na siya, sabi ko, wait, labas mo yung mic. Naalala ko na. Pag-usapan natin doon sa podcast. So, nagkataon, in-explain ko pa nga doon, sabi ko, buti na lang, dala ko yung microphone kasi magva-vlog ako noon dun sa pupuntahan namin. So, dala ko both microphones namin. Timing. Kasi yun nga, nag-corrupt yung file. So, ayun. Yun ang ano. Kasi, lately parang like, na-motivate pa ba ako? Kaya biglang nag-pop up yung tanong na, what keeps you motivated? Yeah. Mm-hmm. I'll ask you, what keeps you motivated? Babalik ko, inunahan ako. Sabi ko sana, okay, ikaw kaya naman na. So, I remember saying na I do have like, parang 3 different aspects when it comes to motivation. Tama ba? 3 aspects or parang 3 reasons ng motivation ko? Wait nga, hindi ko na nga aalalahanin yung sagot ko last time kasi hindi ko na talaga maalala, promise. Okay, sana kung napakinggan ko yung audio kaso pag-click ko pa lang, wala na eh. Anyway, so, when it comes to motivation, 3 factors. So, unahin ko talaga. Ewan ko people might come for me when I say this, but money motivates me. I'm being realistic here. Kasi I know in a way, we always say na don't think of the money when you're about to do something. Like sa career, let's say sa career particularly, di ba? Like, don't think of the money. Kasi parang, yan lang yung hahabulin mo. Make sure you're doing something that you're happy about, that you're passionate about. Yun yung lagi natin maririnig eh. And honestly, that's good. Quite frankly, that's good. And I'm also doing that wholeheartedly. Like, itong mga ginagawa ko, hilig ko yan. But also, you need money. You need money to live. You cannot, like, feed yourself and your family without money. Mm-hmm. You won't have, roof on top of your head kung wala kang money. So, really, number 1 motivation, money. Actually, naalala ko rin yung sinabi ko noon, nung time na yun. Money talaga kasi wala eh. Magiging, yung sasabihin nila, like, yun nga sasabi mo, motivate, yung dapat happy ka sa ginagawa mo. Ando na tayo, pero like, sige, happy ka. And then, hindi ka naman napapakain nung... Yeah. Diba? That's true. Huwag ka na maging hipokrito kapag sinabi yun. Ako, siyempre, sabihin, mukhang pera. Yeah. Then, I remember na, yung sinasabi kong 3, parang it depends. So, number 1, what motivates me when it comes to career? Money. Kasi meron pa tayong isang pwedeng isipin dyan eh. Like, yun nga,
yung passion or maybe yung, let's say, you're a very career-driven person. You want to climb the corporate ladder, so you're motivated by, let's say, the position. Yeah. Gusto kong maging director balang araw. Kung nag-start ka sa, let's say, mas mababang position or like intern and then yung pinakamababa entry level, di ba? Ang goal mo is yung maging top of the, like, yung pinaka-chain, di ba? Pero kasi, by the end of the day, hindi mo money pa din. Kasi the more na mataas yung position mo, mas malaki yung sahod. Tsaka, ako, for me, na-motivate ako kapag kumita ako ng halagang yun. Tapos parang mo-motivate ka talaga na ano pang extra work na kailangan mong gawin just to mahigitan pa yun. So, di ba, mag-falls pa rin sa what keeps you motivated, money, like, yeah, di ba? Yeah. And I know some other people might think now, especially with this topic, it's actually kind of sensitive when you're talking about money. Yeah. Like, medyo sensitive yan eh. And then there are some people who will think, listening to us right now, like, they would say, these people are greedy. Mm-hmm. No, we have needs. You have needs for sure. Diba? So, we're just being realistic. So, ako, when it comes to career, pag career ang pag-uusapan, yes, money. I don't care anong position yan or whatever. Na ano, as long as field ko or ano ko alam mo yun. Mm-hmm. So, gusto ko pa rin naman talaga na sa industry ko. Never naman akong pumasok ng trabaho na, alam mo yun, yung hindi ko siya field, pero kasi ang laki ng offer, yung ganon. Parang it doesn't make sense for me kung hindi ko naman pala kaya yung trabaho na yan. Tapos, malaki lang yung sahod, papasukin ko. So yes, I'm after the money, but kung hindi ko siya field, hindi ko siya gagawin. Pero, by the end of the day, yun nga, salary, magkano bayad mo sa akin sa project na to, yun yung mga bagay na inaalam ko. So when it comes to career, money. But if you're going to ask me what motivates me naman when it comes to, let's say, personal growth, or what motivates me naman pagdating sa family, yung mga ganyan, ibang bagay naman yung sagot ko dyan. Mm-hmm. Diba? So, let's say, family. What motivates me in life? Diba? Una kong sagot talaga dyan, si Theo. Yeah. Really. Ako, kayo. Like, what motivates you in your life? Yeah, in kayo. general, diba? Mm-hmm. In life, yeah, just ako motivates me kayo kasi para ma-provide ko yung the best for you guys. Kaya nakaka-motivate din kapag nakikita mong okay sila ngayon. Ano pang pwede kong gawin para mas maging okay pa. Alam kong ano tayo ngayon, okay tayo. Pero kailangan mo pa rin magsipag kasi. Yeah. Ayun nga sinasabi nila kapag naging ano ka na, naging komportable ka na, matakot ka kasi like parang ayaw mo na ng growth eh. That's true. Diba? I mean, wala namang problema kung komportable ka na. Siguro, for me lang yan for me, na tipong, no, dapat ano pa eh, dapat may growth talaga eh. Dapat non-stop yun eh. Comfortably, yes. Yes na yes yun, for sure. Pero, dapat talaga hindi ka maging kampante sa buhay. Kasi, you never know eh. Yeah. What will happen eh. So, ayun lang. Saka for me, pagdating sa career din, sobrang swerte ko na lang din tayo na gusto natin yung ginagawa natin. Yeah. Saka alam natin kung saan papunta. Diba? Ayun yung nakaka-motivate na alam mo na kung anong gusto mong gawin in the future pa. Kaya mo-motivate ka na kailangan mo mag-hard work. Hard work lang talaga ang hard work. Yeah. So yun. Yun lang yung for me. Ayun nakikita ko as the motivation. Sobrang simple lang naman ng gusto kong mangyari. Like, more growth for me. Tapos, stable. Pero yung pagka-stable is, after mo makamit yun, ano pang pwede kong gawin? Di ba? Yun. Okay. Okay. Kaya guys, what keeps you motivated? Ikaw. Ito, dog ni Tio to eh. Ikaw, anong gusto mo motivate? Sa mga nakikinig kasi feeling ko rin,
sabagay, iba-iba kasi talaga ng tao. Yung mga nakikinig sa atin, sasabihin nga, katulad sabi mo kanina na, grabe naman yung buong bibig nila is puro money. Diba? Mhm. Pero, wala ang reality ng Yeah. buhay. Mhm. Wala naman siguro, kung hindi para sa money, siguro napakaayos ng mundo. Yeah, for sure. Diba? Pero I think kaya ko siya kinategorize Diba sabi ko nga yung isa, ano yung motivation mo when it comes to career? Mhm. So, doon pumasok yung sagot na money. Kasi yung career yung source of income ko Mhm. Diba? Pero pag tinanong mo naman ako, anong motivation mo in life, in general, family, si Tio. Yeah. Diba? Hindi naman literal na pera. Depende nga. Tapos parang, meron pa akong isa nga, parang personal growth. Anong motivation mo? Well, ang sagot ko na dyan is yung passion ko. Na parang, I already found what I'm passionate about, the things that I enjoy doing, the things that bring me happiness, itong mga pinaggagawa ko. So, it keeps me going. Yun yung motivation ko because I wanna do better in this new thing that I'm trying to do. Content creation. I really enjoy it. I've been doing it for years na, but never ko siyang claim as something that I wanna do full-time for myself. So, yun nga lang talaga, medyo connect na siya. Connected na siya sa career. And then, syempre, connected na rin siya sa family because yun yung source of income ko for my family. 'Di ba? Pero, alam mo yun, sometimes you just have to parang categorize things in a way. Ay, pa pala yung gusto kong sabihin kanina na yung growth nga, 'di ba? Kasi ako, which is may bago akong ginagawa ngayon as in like nagko-content ako. Kasi yung una kong content, sabi ko, okay, try ko lang. Tapos, ma-motivate ka na, uy, dami nag-views. So, doon pa lang ma-motivate ka na, Yeah. ano ba pwede ko mas gawin next content ko. Tsaka, yun yung tipong, ang motivation ko talaga for now is going pulido yung pag-content kasi gusto kong gawin siyang as a full-time. Talaga. As in, nakita ko nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Kita ko na nag-e-enjoy siya. Which is, ang tagal na sa akin sinasabi ni Monica. Pero kasi feeling ko dati hindi pa ako ready and hindi ko alam kung how to start. So now, Simulan mo na. Yeah, I think now na nung sinimulan ko lang talaga siya, biglang sa isip ko na, uy, oo nga no, parang I want to do this full time. Pero, ayun, kailangan ko pang magpursige para masabi kong, uy, ito na yung full time ko. So, ayun, namomotivate ako na sipagan palalo para mas gumanda yung outcome. Yun lang. Sobrang simple sobrang simple nung motivation na yun. Gusto ko lang talagang mapaganda pa and more contents to When it comes to these kinds of things kasi, parang sometimes, I know friendly competition is always nice. It also works as a motivation. Especially when you're looking up to someone else in the same field. Na parang, gusto ko yung ginagawa niya. Ang galing niya. Meron na siyang 1 million subscribers. Yung mga gana. Yeah, it also works as a motivation. But personally, your best competition is yourself yesterday. Yeah. So, always try to best your own record. Parang ano lang yun yung mga games mo, na yun yung score mo, tapos ibibit mo yung high score mong sarili. 'Di ba? It makes you like do better. Yeah, napakinggan ko rin sa podcast nung isang araw na yung yung sarili nila talagang lagi silang nakipag-compete lang sa sarili nila kasi kapag nakipag-compete ka kunyari sa isang restaurant, pag nakipag-compete ka sa ganung restaurant, pag na-beat mo, and then what? Yeah. What will happen? Right? You're gonna be the best, but after that, ano nang in the next target mong i-beat? Kasi wala na, na-beat mo na siya. Yeah. Unlike, pag sa sarili mo lang, andyan lang yun. Yeah. Unlike wala ka, I mean, unless wala ka na. Yeah. And also, let's say, the opposite outcome. You're trying to beat someone. Yun nga, restaurant ka, you're trying to beat the other restaurant. What will happen if you don't beat them?
it will either crush you or maybe motivate you more. Pero syempre, ang pangit kung mangyari yung the other thing yung parang mawalan ka ng gana kasi hindi mo mabit. And there are like various reasons for that. For you to be unable to beat the others na mga feeling mo, competition mo. It's because they have something that you don't have. And you have something that they don't have. So alam mo yun, parang you can't necessarily compete with others whom you think na ka-competition mo. Just because meron kayo kanya-kanyang na bagay na lamang sila, lamang ka. So just focus on your own, 'di ba? Focus ka sa sarili mo and compete with your own self nga. Yun nga yung sinasabi natin. Everyone has a special talent talaga. Everyone has a special skill. Yeah. Everyone is so different. Mm-hmm. I mean, kunyari may nakita kang parehas pero may isa pa ring bagay na hindi kayo magkakaparehas. Kaya naniniwala. Kaya natatawa ako minsan sa iba na pag may ini-encourage ka na, oh, you do this, you do that. Tapos ang isasagot sa'yo, kasi meron nang gumawa ng ganito. Like, but I hate that answer. Yeah, pero kasi sila yun Iba ka Tinan mo, nasasabi namin yun kasi may nakita kami sa'yo, yung potential mo. Na hindi namin nakita sa iba. Na hindi nakita sa iba. Yeah, exactly. Diba? And this time, nasa iyo na lang yan kung magtitiwala ka sa sarili mo or no. It's just like, let's say, ikaw, nung nag-chef ka ng what year? 2015, 14, yung mga start ng career mo. Yeah. Ang dami ng chef at that time, Ba't ka nag-chef? Yeah. Sinabi mo ba na, ang dami ng chef, ayoko mag-chef. Kung gumanon ka nun, wala si kusinero ngayon. Diba? Hindi ka private chef ngayon. Hindi ka na nagko-content ngayon in the first place. Diba? Yan. So, yun lang din yun. May kanya-kanya tayong, kahit gaano pa kayo kapareho nung field nga, nung competitor mo, but still, you always think of yourself. Because all of us are unique individuals. Diba? So, just be yourself. Meron at merong lalabas dyan na edge mo, advantage mo, na wala sila. Saka mas nakikita ko, mas sustainable talaga pagka ginawa mo yung natural mo. Yeah. Kaysa sa may pinagayahan kang iba. Yeah. Sobrang, yun, ayun lang yung masasabi kong dapat ayun yung maging advantage mo sa buhay. Yeah. Like, wag mong anuhin yung sarili mo sa iba. Yeah. Kasi, ikaw lang yan Nag-iisa ka lang That's true. Ang dami ko pang ma-add dyan. Pero I think medyo lumalabas tayo sa topic. Pero pwede natin pag-usapan next time about, being original or whatever, being your authentic self. Madami tayong masishare dyan. But for now, Peace.